Bago ang lahat, pa-like and share na lang ang ganito ang ating video. At syempre, ang una natin gagawin, kailangan pitikan natin yung tabla para matuwid yung gilid. Kasi yung iba, barabalok to talaga. Para pag nilapat mo, magkadikit silang dalawa. At halos walang awang. Wala na rin masyadong mamansa ang barnisador. At nahulog pa nga, yun. Laglag. Kasi masyado talaga mabigat yung nara. Masyado po kasi malapad. 18 inches ang lapad niya tapos makapal pa. Mahirap ito mag-isa lang kaya walang katuwang pag nagbubuhat. Medyo mahirap talaga dahil gaya nga ng sabi ko kanina mabigat tapos mag-isa ka lang. Pero okay lang. Yakang-yaka naman. Hindi naman masyado magmadali. Dahan-dahan. Dahil pag nagmadali ka dito, sigurado. Pagaya nga yan, ayun, sasalubsugan na yung kamay. Pag nagmamadali, malapit ang disgrasya. Diba? Masakit din kaya masalubsugan. Lalo kapag medyo malalim-lalim. Di ba, ang hirap tanggalin? Kaya relax lang tayo. Makalatag lang ako nitong 6 na piraso. Di ba, ang laking bagay na. Kasi sobrang lalapad naman ng nara. Sobrang bibigat pa. Sigurado, bawi na rin ako kay boss. Aha! Isa pa pala pag yung pag karpintero, siguraduhin yung matalas yung mga gamit. Kasi kagaya nito, kung mapurol yan, mahina kumain yan. Aabutin ka ng siyam-siyam o di kaya mangangamuti ka. Mas madali ito kung may planer kayo. Yung dekuryente. Mas mabilis kumain yun. Mas madali pagamitin, magaan. Hindi kagaya nito, magparatinula ka tapos masakit sa braso. Hindi kagaya ng planer. Kusa nang kumakain kahit hindi mo masyadong tulak. May planer naman kami dito, ang kaso nandun sa kanila. Hindi pa kasi nadadala yung isang order. Kaya tiis-tiis muna sa katam. Ganun lang ang buhay ng isang karpintero. Mabigat!